Ayan. So, happy Easter po sa ating lahat. Yes, Jesus is alive. Batiin nyo naman po ang inyong mga katabi. Sabihin nyo, naligo ka ba? Nag-toothbrush ka naman ba? So, yan. Happy Easter po sa ating lahat. So, salamat po sa Panginoon sa pribilehiyong ito na ipinagkaloob nyo niya sa akin para makapagdala ng mensahe ngayong Easter sunrise. So, 2 weeks ago po, nilapitan po kami ni Pastor. Ang witness ko po ay si Abby at si Bay. Ang sabi ni Pastor, Attorney, ikaw ay isa sa magsasalita sa 7 last words. Good Friday. Sabi ko, sige po, Pastor, ganyan. Tapos kinagabihan, nag-chat si Pastor. Sabi, Attorney, sa Easter sunrise ka pala. Ay, hindi ko naman marareplyan si Pastor Hindi nga, Pastor. Alam ko ang mga technique. Pero wala po akong karapatang tumanggi sapagkat ako ay pinili ng Panginoon para magdala ng mensahe niya sa umagang ito. Ang magmensahe po sa Easter sunrise ay para bagang isang pangarap para sa akin. Dahil dati, nung mga bata kami, sinasama lang kami ng mama, ng papa sa mga church na kanyang gine-guest speakeran, bilang Easter sunrise. Pero ngayon, I am very humbled by the privilege that God has given me dahil nga po, ito ay napakalaking okasyon para sa akin. Noong bata po ako, ang paborito ko pong season, hulaan niyo kung ano, paborito niyo din. Pasko, syempre, Christmas, season of giving. Sino po ba ang ayaw ng season of giving? Madaming regalo, may reunion, Christmas parties, lahat, pila sa mga reunion dahil madami kang pera, Pero as I grow old and I mature as a Christian, nagbabago yung season na paborito ko. At yun ay inaabangan ko ang Pasko ng pagkabuhay. Dahil ito po ang pinakamahalaga for me. Dahil this is a reminder of the resurrection. Ang Pasko ng pagkabuhay ay reminder sa atin na ang Diyos ay buhay. Sabihin nga po natin, ang Diyos ay buhay. Easter is the joyful end to the Lenten season of fasting and penitence. It marks the resurrection. Tayo po ay sumandaling manalangin. Maging karapat-dapat nawa ako, Panginoon, para magdala ng mensahe mo ngayong umagang ito. I-bless niyo po ang aming mga puso. Pakinggan niyo po ito, Panginoon. Alsin niyo po kung ano man ang sumasagabal sa amin para marinig namin kayo ngayong umaga. We invite your Holy Spirit, dear Lord, to come into our hearts and fill our minds sa umagang ito. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Mahirap po pala, Ari, at talagang ako'y 4 na ang mata ay malabo pa din. Okay. So, ang tema po ng UCCP ay Rebuilding and Restoring with Hope, Heralding the Unity of the Body of Christ. Medyo challenging po pala sa Easter sunrise, dahil ang challenge of being awake. Yun ang challenge ko sa inyo, of being awake sa aking sermon, dahil ito po ay 18 pages. Charot lang. Okay. Kaya sa umagang ito po, ulitin ko, Rebuilding and Restoring with Hope, Heralding the Unity of the Body of Christ. Sa umaga pong ito, nais kong umikot ang ating mensahe ngayong Easter sunrise sa pag-asa, sa hope. Kaya sabi ko kay Pastor, ang aking sermon ay mababaw lang, kasing babaw ng kalangitan. Hindi yung mga kagaya ng mga technical na Dahil syempre ako naman po ay church member. Tayo naman po hindi nag-aral ng kanilang pinag-aralan. Kaya sana ay malugod ang Panginoon sa mensaheng ito na aking dala. Ang aking pong mensahe ay pinamagatan kong Be hopeful. Jesus is alive. Sabihin nyo nga po sa inyong mga katabi, huy, be hopeful. Jesus is alive. Isa pa, yung magigising ang katabi nyo. Yan. The resurrection of Jesus gives us hope. Umaasa tayo araw-araw dahil ng resurrection. Bakit at paano nga ba nagbibigay ng pag-asa ang pagkabuhay ng muli ni Jesus mula sa pagkamatay niya doon sa krus? So minarapat ko po na mag-research
At nakita ko po itong reasons why the resurrection gives us hope ni Pastor Rick Warren. So kilalang kilala naman po natin si Pastor Rick Warren, ang author ng book na Purpose-Driven Life. Ano po? So ito po ay 5 punto. Sana naman po ay sa ika-4 ay kayo gising pa. Ano? Hanggang sa maka-5. Sa ika-5 tutulog. Malapit lang ang ika-5. Number 1. Ulitin ko po, reasons why the resurrection gives us hope. Bakit nagbibigay ang pagkabuhay ng muli ni Jesus ng pag-asa sa bawat isa sa atin? Una, we have been completely forgiven. Tayo ay pinatawad na ng Panginoon. Ayon sa Ephesians chapter 1 verse 7, for by the blood of Christ we are set free. That is, our sins are forgiven. How great is the grace of God. Nai-imagine niyo po ba yun? Ang lahat ng kasalanan natin, anong sabi? Freely and completely forgiven. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kagandahang loob ng Panginoon. The resurrection gives us hope because Jesus came to this earth to die for our sins. Kaya patawarin na din natin ang ating mga sarili. Move on na. Past is past. Itong resurrection na ito, itong Easter sunrise na ito, patawarin nyo na ang inyong mga sarili. Napatawad nyo na po ba? medyo, parating na. Ang kamatayan ni Jesus doon sa krus ay kalooban ng Panginoon upang ikaw, ako at tayong lahat ay maligtas sa ating mga kasalanan. Lagi ko pong tinatanong sa aking sarili, deserve ko ba? Sino ba ako? Isa akong makasalanan. Sino ako para iligtas ng King of Kings and Lord of Lords? I am no one. You are no one. Pero despite that fact, ang Panginoon ay niligtas tayo. Napatawad niya na tayo. Paulit-ulit tayong nagkakasala. Paulit-ulit nating hinahagupit si Jesus ng ating mga maling gawa. Ngunit napakabuti niya, napakasagana ng kanyang kalooban. Sapagkat tayo pinatawad na niya. Kalooban ng Diyos na mamatay ang kanyang buktong na anak upang maisagawa ang kanyang mga panukala. Ayon po sa Isaiah chapter 53 verses 6 to 10, sabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko, ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Sinadya ng Diyos na si Jesus ay mapako sa krus upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Hindi gusto ng Diyos na hindi ka mag-move on sa mga kabataan. Pag nagkaroon ka ng heartbreak, heartache, ay talagang mag-move on ka na. Sa atin naman, pag nagkasala tayo, humingi tayo ng kapatawaran, patawarin na din natin ang ating mga sarili dahil we are completely forgiven. Sa nakaraang puno ng kasamaan, kasalanan, pagkasakim, pagkamakasarili, paghahangad ng material na bagay, pagkainggit at pagkawalang bahala. Patawarin nyo na ang inyong sarili dahil pinatawad na kayo ng Panginoon. Kaloob ng Diyos na magkaroon tayo ng bagong buhay, bagong pag-asa, sapagkat pinatawad na niya tayo sa ating mga kasalanan. Because of our sins, He was given over to die, and He was raised to life in order to put us right with God. Romans chapter 4, verse 25. The resurrection of Jesus gives us hope because we are completely forgiven. So yun po ang number 1. Ano nga po ang number 1? We are completely forgiven. Number 2, Jesus' resurrection gives us hope because we are no longer afraid to die. Ang pagkabuhay na muli ni Jesus ay nag-aalis sa atin ng takot sa kamatayan. Pakitanong nga po ang katabi nyo, takot ka bang mamatay? Are you afraid to die?
Pwede namang ang isagot natin, hindi naman ako takot, Lord, pero wag muna ngayon. Hindi pa ako ready. Ano? Maya-maya, wag naman. May Easter, may divine worship pa. Pag-uusapan pa. When Jesus died on the cross, He broke the power of death. And He broke the power of fear of death. Bakit po? Because Jesus came back to life. Diba ang sabi po sa 1 Corinthians, walang kasaysayan ang pananampalataya natin kung hindi nabuhay nagmuli ang Panginoon. Kung hindi namatay si Jesus at nabuhay ng muli, hindi natin malalaman na meron palang life after death. Kaya we as Kristiyano, we are looking forward. Saan? Sa eternal life. Di po ba? Hindi tayo natatakot mamatay. Dahil alam natin na walang hanggan ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. John chapter 11 verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Those who believe in me will live even though they die. Surely there is life after death. Ang ganda nun, will live even though they die. Saan pa ba tayo matatakot? Di po ba? Hindi natin hawak ang ating buhay. Tanging ang Panginoon ang nakakaalam niyan. Death is not the end. Those who know the Lord knows that there is an eternal home waiting for all of us. Hindi tayo takot mamatay dahil there is more than enough evidence that proves that Jesus indeed raised from the dead. And this gives us hope that there is an assurance of eternal life. Sabi ng Panginoon, ano pang kailangan nyo? May mga witnesses. Kumbaga sa criminal law, ito na proof beyond reasonable doubt. Bakit kayo nagda-doubt? May life after death. Ayon po sa mga gawa, chapter 1, verse 3, sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila. At sa pamamagitan ng maraming katibayan, ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. 1 Corinthians 15:3-8, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din ng sinasabi sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. So ano pa po ang gusto natin na patunay? Talagang nabuhay ng muli ang Panginoon. Jesus' resurrection gives us hope because we are no longer afraid to die. And there is an assurance na may life after death. Eternal life after death. Hindi tayo takot mamatay dahil alam natin na ang kamatayan ay hindi katapusan sapagkat merong eternal life na naghihintay sa atin. Ano nga po ulit ang number 1? Pampagising. We are completely forgiven. Number 2, we are no longer afraid to die. Ang mga parting ito hindi na alam. We are no longer afraid to die. Number 3, we now have God's Spirit inside us. Sumasa atin ang Espiritu ng Diyos. Ayon sa Gawa, chapter 1, verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Resurrection brings us hope because there is power within us through Holy Spirit. Ang sarap pakinggan, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan pagbaba ninyo sa Espiritu, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Sa pang-araw-araw nating buhay, marami tayong nararanasan na pagkabigo. Merong mga disappointments, may failures, pagkadismaya, at napakaraming iba't ibang emosyon. Minsan pa nga ay gusto na nating sumuko sa mga nararanasan natin sa buhay.
Nararamdaman niyo po ba iyon? Yung parang, sige na Lord, ano ba? Ano pang gusto mo? Lahat ay ipinaranas mo na sa akin, lahat ng kasamaan. Parang nilahat ko na ata ang kasamaan sa mundo at sa akin nangyayari ang mga bagay na ito. Gusto na nating sumuko, manisi ng ibang tao, manisi, sisihin ang Diyos. Ba't mo pag ako nilikha? Ay ako na may pahihirapan mo laang. Minsan gusto na nating questionin ang Diyos. Ayon nga po sa binasa natin kanina, tatanggap tayo ng kapangyarihan pagbaba sa atin ng Espiritu Santo. God wants to have a personal connection with us. We don't have to live with our own power dahil we need the power of God through His Spirit. So para po yung mga machines or equipment, kung hindi po siya nakaplug sa outlet, anong mangyayari? Hindi aandar. Hindi po ba? Tayo yung mga machine at mga equipment na yun. Kailangan natin na connected sa power ng Diyos. Hindi natin kayang mag-isa. Kaya kasi ikaw ay naninisi ng ibang tao, kaya feeling mo susuko ka na dahil sinasarili mo. Nandyan ang Diyos. Siya ang pinakamataas sa lahat at pinakamakapangyarihan. Nag-iintay lang siya. A machine or equipment cannot function if it is not plugged in the power. Wala pong silbi ang mga ito kung hindi ito nakasaksak sa outlet. Just like us, we cannot function without God. The power that raised Jesus from the dead is available to us every single day. Ngayon, available siya. Mag-pray tayo. Hingin natin, Lord, I surrender. Lord, I need you. Hinihintay lang tayo ng Diyos. Ephesians chapter 1 verses 19 to 20, and how very great is His power at work in us who believe. The power working in us is the same as the mighty strength which He used when He raised Christ from the dead and seated Him at His right side in the heavenly world. It's the power of God's Spirit in your life, in my life, in our lives. Ayon nga po kay Rick Warren, maganda po itong sinabi ni Rick Warren. If God's Spirit can raise a dead Jesus, He can raise a dead marriage. So kung ang power ng Panginoon daw po ay nakapagpabuhay kay Jesus, kaya na ding buhayin ang patay na marriage. If God's Spirit can raise a dead person, He can raise a dead career. Yung mga namumuong pangarap ninyo, hindi ba? Kaya niyang buhayin niyaan. If God's Spirit resurrection power can raise a dead man, He can raise a dead dream. Walang imposible sa Panginoon. Sa feeling natin tayo ay parang wala na talagang pag-asa sa buhay. He can raise you far beyond you can imagine. You just have to ask for His power. There is hope in resurrection power. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa buhay. Tandaan natin, there is power in the name of Jesus. Sabihin nyo nga po yun, there is power in the name of Jesus. And what is this power? It's the power of hope, sabi ni Tita Rodora, tama. It's the power to break free from your past. It's the power for a new beginning, a power of hope. It's the power to keep going when you feel like giving up. It's the resurrection power. There is hope in the resurrection of Jesus because we have God's Spirit within us. Number 4. Gising pa ba? Yes. Mamaya ako natatanungin ang 3 para makalimutan. Number 4, God will never stop loving us. Walang hanggang pagmamahal. Ay, napakasarap. Tunay kaya yun? Sa Panginoon lang yung tunay. Ano? Yes. Ayon sa Jeremiah chapter 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love. Bagong sinasaulo ko yun na memory verse, napakaikli. Sauluhin nga po natin, I have loved you with an everlasting love. Sabi ng Panginoon. Jeremiah 31:3. Everlasting love. Ang sarap namang pakinggan. Ano? Walang hanggang pagmamahal. Ayon po sa dictionary, everlasting love is a type of love that endures and lasts for a lifetime or beyond. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. May dulo po ba ang walang hanggan? Wala, kaya nga walang hanggan di ba?
Ang sarap magmahal kapag ganyan, hindi po ba? Yan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Walang hanggan. God loved us first. Ang ating favorite verse, ano nga po? John 3:16. Sabay-sabay nga po tayo. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ang 17, for God did not send His Son into the world to condemn, but to save the world through Him. Napakaganda pong reminder. Bata pa lang tayo, pinapasaulo na yan. Because yun talaga ang message ng Panginoon sa atin. Binigay niya ang kanyang buktong na anak para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan because He have loved us with an everlasting love. Maganda pala yun na pag nanliligaw, I love you with an everlasting love. Pag hindi ka pa naman sinagot, ano? Yan. Ay, Jeremiah, may ano ka pa, quote from the Bible. The death of Jesus is the ultimate proof of God's love for all of us. Mahal tayo ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. The power of the resurrection gives us the path and the grace to share in Christ's mission by following Him in the path of love. First, through the cross, leading to the resurrection. Ang ganda pong i-imagine, naghirap, hinagupit, pinarusahan, pero nabuhay. Kaya tayo nabubuhay sa pag-asa. Kaya nga po pag halimbawa makakasalubong natin ng isang co-Christian, masaya. Maligaya. Hindi parang Biyernes Santo. Dahil hindi nagtapos ang buhay sa Biyernes Santo. Merong Easter Sunday. When God's love comes to your heart, it changes your reaction to everything. Sabi nga po dun sa nabasa ko, kung sino man ang nagsasabi na naniniwala siya sa Diyos at hindi pa rin nagbabago, ito ay isang kasinungalingan. Pag sinabi mo na I believe in God, pero ang ugali mo, kumusta? May kagalit ka. Sumasagot ka sa magulang mo. Hindi ka pumapasok sa school. Nanonood ka lang ng TV, may practice ang choir, aray. Hindi po ba? Kapag tayo pinapasok natin ang pagmamahal ng Panginoon sa kaibuturan ng ating puso, the moment that we wake up in each morning, positive ang outlook sa buhay. Because we are living in hope. Alam natin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng power. And we are loved with an everlasting love. Kaya kahit na anong problema, hindi, okay lang yan. Nandyan si Jesus. Nandyan ang Diyos. Nandyan siya. Handa siyang umalalay sa atin. John 13:34-35, a new command I give you. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So dahil nga tayo ay minamahal ng Panginoon with an everlasting love, anong gagawin natin? Pupukulin natin ang ating puso sa pagmamahal? Hindi. We have to spread that love. And we have to love one another. 1 John 3:11, for this is the message you heard from the beginning. We should love one another as God's love is everlasting. May we learn to love each other as well. So Jesus' resurrection brings hope because God will never stop loving us. So review po tayo. Number 1, reason, we are, dito lagi may nasagot. We are completely forgiven. Number 2, we are no longer afraid to die. Number 3, we now have God's Spirit within us. Number 4, God will never stop loving. The top 1, le. Number 5, and last but not the least, dahil si Pastor Rick Warren ang nagsabi ng mga reasons na ito at kilala siya sa kanyang book na Purpose-Driven Life. Number 5, we know the purposes we were created for. We know the purposes we were created for. Sino po sa inyo ang nakapagbasa ng Purpose-Driven Life? Nakalimutan na. Naku, Pastor, i-review natin. Okay.
Ano nga ba ang purpose ng iyong buhay? Maganda mag-reflect tayo ngayong umaga. Napakasarap i-meditate. Kung ano ba talaga ang purpose ng buhay mo. Why are you here on earth? Ano ang layunin mo sa mundong ito? Oo, sige, ako magiging abogado ako, mag-aasawa ako, nangangarap akong mag-anak. Ang iba sa inyo, ang mga kabataan, magiging doktor ako, si Bay, magiging engineer, magiging empleyado at iba pa. After mong ma-achieve lahat ng yon, anong sunod? Aaral ulit, gigising sa umaga, magtatrabaho, kakain, matutulog, gigising na naman sa umaga, magpe-prepare, magluluto, tutulog. At the end of the day, paghiga mo sa kama mo, abay, nakakapagod din. Paulit-ulit, routinary life. But without God, our lives is empty. Nag-a-agree po ba kayo doon? Parang wala, nagigising lang ako, zombie lang ako. Gigising ako, luluto, tutulog, gigising na naman, luluto, tutulog. Minsan papagalitan ng anak, gigising, tutulog ulit. 'Di ba? Ang mga kabataan minsan makikipag-date, may manliligaw, pero gigising, tutulog ulit. Paulit-ulit. Nabubuhay lang ba tayo ayon sa agos ng buhay? Sige lang kung anong ibigay ng tadhana. Sige, go, chill, relax, paulit-ulit. Routinary life. In short, an empty life. Nakakapag-travel ka kung saan-saan. Sige, madami kang pera, damit, alahas, you can buy anything you want. You can be anything you want. But honestly, anong purpose mo? Magpakayaman? Sabi nga, hindi mo naman madadala ang yaman mo sa hukay. Hindi ba? Are you happy? Are you genuinely happy? Yan ang tanong natin sa bawat isa. Saan patungo ang buhay natin? Ano ang purpose natin sa mundong ito? Sabi nga po, you can have success without having significance. Oo, sige, tagumpay ka, sikat ka. Pero yung katotohanan na ano yung kaibuturan na nararamdaman mo, meron ba? Meron po ba? What is the purpose of your life? Minsan naiisip ko, saan nga ba patungo ang buhay natin? Hindi po ba? Minsan may mga naglalakad na aksidente, hindi natin alam, di ba? So tanging ang Diyos lamang ang magkakapag-fill in ng gap, ng emptiness within our hearts. Ang good news natin, mga kapatid, the resurrection gives us hope because we know the purpose we are created for. Pag tinanong ko po iyon sa inyo, alam ko pong alam nyo ang inyong purpose, that we are living for God's glory. You are made by God for so much more. Hindi lang yung routinary life, hindi empty life ang gusto sa atin ng Panginoon. Psalm 138:8, the Lord will fulfill His purpose for me because His love endures forever. You were made by God and you were made for God. Ang ganda nun. Sabihin nyo nga sa mga katabi nyo, kung gising pa, you were made by God and you were made for God. Ang Diyos ang lumikha sa atin at dahil sa Kanya, tayo ay Kanyang nilikha. Ang atin pang isang favorite verse, Jeremiah 29:11. For I know. Yes, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future. Alam po natin that there is so much more, that God offers you the best in life. Hindi tayo, wala, nabubuhay lang ako, wala lang, party-party, ganyan. Alam natin at the end of the day that we were created by God and for God. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Ayon sa John 10:10. We were made by God for so much more. Layunin ng Panginoon na mabigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. God's love will sustain us to have a fulfilled, purpose-driven lives. Labit na po. Ayon po sa Romans 8:28, we know that in all things God works for good with those who love Him, whom He has called according to His purpose. Tayo ay nabubuhay dahil sa Panginoon at para sa Panginoon.
Resurrection gives us hope because we know the purpose we were created for. Sige nga po, number 1. Yes, we are completely forgiven. Number 2, we are no longer afraid to die. Number 3, we now have God's Spirit within us. Number 4, God will never stop loving us. And number 5, we were created for God's purpose. Ang pagkabuhay ng muli ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Napakasarap ramdamin na sa araw-araw tayo ay nabubuhay sa pag-asa. Dahil tayo pinatawad na ng Diyos, dahil alam natin na may buhay na walang hanggan. Sumasa atin ang Espiritu ng Diyos na walang sawang nagmamahal sa atin. At sa pamamagitan nito ay nalalaman natin ang layunin ng ating mga buhay. Sana po ngayon, mamaya, pagkatapos ng simba, mag-reflect tayo. Ano po? Enough ba ang ating realization about the resurrection? Na ang resurrection ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. At huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil buhay ang Diyos. Jesus is alive. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin to reflect and to meditate on your words. Salamat, Panginoon, dahil alam ko na pumasok ka sa puso namin ngayong umaga. Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi ka namin nire-recognize at ina-acknowledge, we ask for forgiveness. Alam namin, Panginoon, na kami ay nagkasala. Kami ay isa sa humagupit sa iyo doon sa krus. Patawarin mo po kami, Panginoon. At salamat dahil you completely forgiven us. Salamat sa everlasting love, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa power of resurrection na nagbibigay sa amin ng pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen.